Kababalyan Kun Taga-Anda ay isang private at non-profit league group na nabuo noong July 30, 2011 na pwedeng mag-post, share, comment ng mga jokes, sharing idea, thoughts, promotion of some product or service, mga panawagan at anunsyo ng ating mga kababalyan at iba pa. Group Rules. 1. Maging mabait at magalang, lahat tayo ay magkakasama upang lumikha ng isang maligayang kapaligiran. Pagtrato natin ang lahat ng may paggalang. Ang pakikipagdebate ay natural lang, ngunit kinakailangan ang kabaitan. 2. Walang hate speech o bullying. Ang pambubuli ng anumang uri ay hindi pinahihintulutan, at ang nagpapahiwatig ng mga puna tungkol sa mga bagay tulad ng lahi, relihiyon, kultura, sexual na oryentasyon, kasarian o pagkakakilanlan ay hindi pinapayagan. 3. No spam and scam message or video. Walang kaugnayan ng mga link at mga sex video and photo ay hindi pinahihintulutan. 4. Igalang ang pagkapribado ng lahat. Ang pagiging bahagi ng grupong ito ay nangangailangan ng tiwala sa isa't isa. Ang mga sensitibong ibinahagi sa grupo na mga paksa at talakayan ay dapat manatili sa grupo lamang. Madalas na tanong o frequently asked questions. 1. Tanong, sino-sino ang pwedeng sumali sa group? Sagot, hindi tayo nagpaparami ng members natin kaya dapat ay mga taga-anda lamang o taga-anda na nasa ibang probinsya o nasa malalayong lugar, mga kamag-anak na nakatira sa ibang probinsya, at mga kaibigan na nakapunta na sa anda. 2. Tanong, bakit hindi naaprubahan ang ibang nagpapa-member request sa grupo? Sagot, lahat po na hindi aaprubahan ay suspected fake account or suspected dummy account. Kulang kasi sila sa mga requirements blanco at walang makikitang patunay na taga-anda sila. Mga iba ay naka-private ang hindi account at higit sa lahat kulang ang naka-public na larawan nila. 3. Tanong, konektado ba tayo sa mga naglalabasang mga kababayan Facebook group? Sagot, no, hindi po tayo konektado sa mga naglalabasang mga kababayan Facebook group. Ginagamit nila ang pangalan ng grupo natin para dumami ang kanilang members. Tayo ang original at legit na kababayan Facebook group. 4. Tanong, maari bang sa salitang bulinaw lang ang gagamitin natin sa group? Sagot, no, open po tayo kahit anong wika ng isang tao ang gamitin basta naayon ang mensahe nito sa kababalyan rule kasi mayroong taga-anda na hindi nila alam magsalita ng bulinaw. 5. Tanong, mayroon bang limitasyon sa pag-post, share, comment about politics? Sagot, yes, ang pag-post, share, comment ay pinahihintulutan pero dapat naayon ito sa kababalyan rules natin pero ang mangampanya sa local man o national election dito sa group ay mahigpit na ipinagbabawal para sa kaayusan ng grupo. 6. Tanong, pwede bang mag-away sa group lalo na sa mga kasalukuyang issue ng gobyerno natin? Sagot, no, hindi bawal ang mag-post, share, comment ng inyong kaisipan tungkol sa nagyayari sa ating bayan basta, huwag lang mag-aaway sa comment. Irespeto natin ang mga post at mga comment ng bawat membro ng kababalyan group either anti o pro ang nag-post o nag-comment. 7. Tanong, may limitasyon ba sa pag-post, share, comment about religion? Sagot, yes, ang pagbabahagi ng paniniwala ay pinahihintulutan pero ang pakikipagdebate at kumalap ng mga bagong membro ay mahigpit na ipinagbabawal. Anuman ang pananampalataya natin ay dapat tayong imagrespetuhan sa isa't isa. 8. Tanong, pwede bang akusahan ang kababalyan natin sa isang kasalanan totoo man o hindi? Sagot, no, huwag po nating gamitin ang grupong ito sa pag-akusa sa mga kababalyan natin. Pwede niyo po silang pansinin, turuan o kaya ay kung nagsusumbong kayo sa grupo ay alinsunod lahat sa ating patakaran. 9. Tanong, pwede bang i-share ang online computer games sa group? Sagot, no, kasi hindi tayo online computer games na group. 10. Tanong, pwede bang mag-share post-comment ng mga malalaswang kwento, video at mga picture? Sagot, no, kasi marami tayong mga members na menor de edad pa lamang. 11. Tanong, pwede bang mag-share post-comment ng mga dirty jokes? Sagot, kung walang mag-report to admin okay lang siguro. 12. Tanong, paano ba malalaman ang mga scam post? Sagot, gumagamit ang mga scammer ng iba't ibang taktika tulad ng mga bundle-bundle na pera na makikita sa mga post nila, kabilang ang pambobola at emosyonal na pagmamanipula para akitin ka. Kung humingi sila ng pera o humingi ng iba't ibang sensitibong impormasyon tungkol sa iyo tulad ng iyong password sa cash, bank account, credit card at iba pa ay tiyak na scam ito. 13. Tanong, ano ba ang spam messages? Sagot, karaniwang ipinapadala ang mga mensahe ng spam sa pamamagitan ng email, ngunit maaari rin itong ipamahagi sa pamamagitan ng mga text message, tawag sa telepono o social media gaya ng Facebook. Ang isang halimbawa ng mga mensahe ng spam ay kapag nakatanggap ka ng isang serye ng mga mensahe o mga link sa website na may katulad na nilalaman. Upang maiwasan ito, dapat tayong mag-install ng antivirus sa ating mga computer
At kapag sa cellphone naman ay mas mabuting i-factory reset na lang ito. 14 na. Tanong paano ba mag-report to admin sa mga post at comment? Sagot buksan ang iyong Facebook group at hanapin ang post na gusto mong i-report at hanapin ang tatlo tuldok sa taas ng post. Ay click ito upang makita ang mga pagpipilian at piliin ang report to admin. 15. Tanong paano ang tungkol sa dalawa o higit pang mga Facebook account na nasa grupo? Sagot kung dalawa o higit pa ang iyong Facebook account ay consider na isa lang po. 16 na. Tanong pwede ba ang dummy account sa grupo natin? Sagot no, kung mayroong nakalusot dapat mag-ingat siya sa mga comment at post para di mapansin ng mga admin o mga members. Ang mga mayroong dummy account o fake account ay sila yung mga matatapang mag-comment at mag-post. 17. Tanong paano malaman ang dummy account? Sagot wala siyang pagkakakilanlan sa kanyang hindi account, ibang larawan o ilang larawan lang ang nakalagay sa kanyang Facebook account. 18. Tanong, pwede ba ang repost at reshare? Sagot, no, para hindi madaling matatabunan ang mga post gamitin na lang ang salitang up or mag-comment na lang sa inyong posts para ma-update at pupunta ito sa pinakamataas na bahagi ng kababalyan wall. 19. Tanong, paano mag-post ng mga bakanting trabaho? Sagot, dapat lahat po ay lagyan ng salary, work location, work description, contact number at iba pa. Kung sa abroad pakidagdag na rin kung anong agency ito. 20. Tanong, paano mag-post ng mga property sa group? Sagot, mandatory na mayroong kumpletong detalye ang mga post gaya ng mga sumusunod. A. Price. B. Negotiable pa or non-negotiable. C. Picture ng property. D. With transfer certificate of title ba ito or wala? Note, wala or mayroon lang ang ilagay. A. A mode of payment. E. Target buyer, direct buyer, agent or individual. If lot, ilan ang area. If house pakilagay na lang ang complete impormasyon nito gaya ng area, room and etc. Each, contact number. I. Location map ng property using Google Map. 21. Tanong, pwede bang mag-advertise ang mga may-ari ng negosyo sa group? Sagot, yes, basta legal lahat ay pwedeng i-post. Pakilagay na lang lahat na impormasyon at presyo nito. 22. Tanong, mayroon bang limit o rule sa pag-post ng mga online seller, nagba-buy and sell, pag-advertise ng sariling negosyo, live online seller at mga blogger? Sagot, yes, 5 post per week lang po ang mga online seller, nagba-buy & sell, mga mayroong sariling negosyo. 1 post per week naman sa mga live online seller, ang isang linggo ay mag-umpisa ng Monday to Sunday. Sa mga YouTuber at mga blogger ang pwede nyong i-post ay ang mga video na kuha lahat sa anda na pang publiko ang mga content nito. 23. Tanong, ano-ano ang mga parusa ng mga hindi sumunod sa rules? Sagot, limit activity, suspend member, turn on post approval to admin, warning at ban sa grupo. Kapag nakalima warning ay ban na sa group, kung mabigat ang nagawa ng isang miyembro ban na siya sa group na walang notification from admin. 24. Tanong, paano malalaman kung mayroon kaming violation sa group? Sagot, lahat ng mayroong violation ay nakakatanggap ng notification from admin at para sigurado nagpapadala pa kami ng private message. 25. Tanong, pwede bang naka-private ang post? Sagot, no, kasi hindi makita ng mga admin ang post kung naka-private ito. Ang corrective action namin ay nagbibigay kami ng reminder at kapag ginawa ulit bibigyan na namin ng warning. Ang kwento sa likod kung paano nabuo ang grupong ito ay noong minsan walang magawa kaya parang na-miss ko ang bayan natin, lalo na bihira lang akong umuwi at bihira pa ang noon at mahal din ang pagtawag. Sa mga kasalukuyang issue ay huli ako lagi sa balita at mayroon ding mga salitang bulinaw na medyo nalimutan ko na. Noon mayroon akong nakita sa internet na isang part at ang pangalan nito ay Window of the World na dito makikita lahat ng mga palatandaan o landmark ng bawat bansa na hindi ka na maglakbay sa mga malalayong lugar para lamang makita ito. Dito ko nakuha yung idea na maaari ko palang mailapit sa akin ang lugar natin sa pamamagitan ng isang e-group. Ang kasunod nito ay pinag-isipan ang pangalan ng grupo na tumagal din na 1 buwan. Sa madaling salita nagawa ang grupong ito dahil sa mga kababalyan natin na nasa malalayong lugar. Hindi ko na sana lagyan ng ads ito kaya lang 3 weeks kong ginawa ang pag-edit nito mahirap pala. Happy posting sa group natin, kita-kits lagi sa group. Abaw salamat kababalyan.